Isa akong yaya noon sa lumang mansyon ng mayamang pamilya. Itago muna lang ako sa pangalang Apple Sorban. Ang isishare kong kwento ay matagal nang nakalipas, pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyari. Kaya naisipan ko na lang isulat at ibahagi sa channel mo. Isang tiyahin ko ang nagrekomenda sa akin para maging isang yaya ng dati niyang amo. Matapos kasing magkasakit ng tiyahin ko, naisipan niyang tumigil na sa trabahong yon. Pero bago siya pinayagan ng amo niya, kailangan niyang may mahanap na kapalit. At ako nga ang naisipan niyang irekomenda. Pumayag naman ako kasi malaki ang sahod kada buwan. Pagbabantay ng bata ang naitoka sa akin. Minsan naglilinis ako sa mga kwarto kapag nasa school ang mga bata. Mabait naman ang mga naging amo ko ng panahon na yon. Kaso lang simula nang lumipat kami sa lumang mansyon, doon na nagsimula ang lahat. Unang kita ko pa lang sa itsura ng mansyon, parang binahayan na ng mga multo. Pero hindi na ako umimik doon sa mga amo ko. May mga kasama naman ako. Bale, 6 na katulong, tapos isang mayordoma. Si Aling Tessie ang mayordoma namin. Sa pagkakatanda ko noon, nasa 50 years na siyang naninilbihan sa mga amo namin. Napag-alaman ko rin na wala na siyang pamilya, kaya mas nanatili na lang siyang nanilbihan. Tuwing sasapit ang gabi, Sorban, doon na ako nakakaramdam ng takot sa buong mansyon. Malawak ang mansyon na yon, may pangalawang palapag. Sa ibaba naman ang naging kwarto naming mga katulong. Bandang 8:00 ng gabi, tulog na ang mga amo namin. At ang 2 kong alaga. Tanging ako at mga katulong na lang ang natitirang gising pa. Dahil may mga hindi kami natapos na trabaho at kailangan naming tapusin. Nasa living room ako at inaayos ang mga nagkalat na unan gawa ng 2 kong alaga. Yung iba kong kasama nasa kusina. Tanging ako lang mag-isa sa living room. Hanggang sa nakarinig ako ng yabag sa itaas mula sa pangalawang palapag. Nung una, yabag lang yun ang naglalakad. Hanggang sa nasundan ng sunod-sunod na yabag na parang naghahabulan na. Dali-dali akong umakyat sa itaas. Baka kasi ang 2 kong alaga yon. Mahirap na baka magising ang amo namin at pagalitan pa ako. Pero pagdating ko sa itaas, wala akong nakita at sobrang tahimik na doon. Nawala ang yabag at hindi ko alam kung nasan na. Tinitingnan ko rin ang bawat likod ng kortina. Baka doon lang nagtatago ang mga alaga ko. Pero wala rin akong nakita. Kaya naman naisipan kong silipin ang mga ito sa kwarto. Kaya lang napansin kong may mga bakas ng paa sa lapag papunta sa kwarto ng mga bata. Hindi ko na lang yun pinansin at baka bakas lang ng paa ng mga amo ko. Mahimbing na ang tulog ng 2 kong alaga. Kaya naisip kong baka guni-guni ko lang ang narinig ng mga yabag. Isang linggo ang lumipas. Naitanong ko sa mayordoma namin kung kanino ang lumang mansyon na yon. Pero ang sagot lang sa amin ay hindi na raw parte ng trabaho ko para malaman kung kaninong mansyon yon. Medyo maldita ang mayordoma namin, Sorban, at palaging masungit. Kaya naman ingat na ingat kami na hindi makagawa ng mali. Nung sumapit ang oras ng pahinga namin, nilapitan ako ni Helen, isa sa mga katulong. Bigla na lang siya nag-open ng topic tungkol sa mansyon na yon. Ang sabi niya hindi raw maganda ang pakiramdam niya doon tuwing sasapit ang gabi. Parang may ibang tao daw sa mansyon na yon. Tinanong niya kami kung ganun din daw ba ang pakiramdam namin. Yung iba naming kasamahan wala daw nararamdaman na kakaiba. Pero sinabi ko sa kanila na maging ako ay may napapansin din sa mansyon. Kaya naman agad na lumapit sa akin si Helen at nagkwentuhan kami. Ayon sa kanya, tuwing naglilinis daw siya sa mga bakanteng kwarto, pakiramdam niya mayroong nakabantay sa kanya. Tapos sinabi ko rin sa kanya yung mga nararamdaman ko sa bahay na yon na hindi pamilyar sa akin. Ang sabi niya wag na lang daw namin pansinin at baliwalain na lang. Madaling sumapit ang gabi, Sorban.
Katulad ng dati, ay ganun pa rin ang ginagawa namin. 8:00 tahimik na ulit sa mansyon. Natuwa ako noon dahil maaga rin kaming makakapagpahinga. Maaga kasi namin natapos ang gawain ng umaga. Kami na lang ni Helen ang naiwan sa living room. Tapos nagpaalam ako noon kay Helen na isasara ko muna yung gate. Ang sabi niya hihintayin daw niya ako. Sabay na kaming papasok sa kwarto. Nung maisara ko yung gate at pabalik na ako sa loob, bigla akong napahinto dahil sa nakita. Mula kasi sa kinatatayuan ko sa labas, kitang-kita ko si Helen sa may bintana ng living room. Merong isang babae ang nakatayo sa likuran niya ng mga oras na yon. Nakasuot ng pantulog na dress. Hindi rin napansin ni Helen na may tao sa likuran niya. Abala kasi siya sa ginagawa niya, kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob. Kaso lang hindi ko na naabutan yung tao. Bigla itong nawala at hindi ko alam kung saan pumunta. Sinabi ko yun kay Helen kaya medyo natigilan ito sa ginagawa. Ang sabi niya, naramdaman daw niyang may tao sa likuran niya. Pero buong akala nito ako yun. Kaya raw hindi niya pinapansin. Umiling ako nun sa kanya at sinabi na kakapasok ko pa lang. Hindi kaya multo ang nakita ko? Tanong ko sa kanya. Dahil sa sinabi kong yun nagsitayo ang mga balahibo ko. Nagulat pa kami nung may magsalita sa likuran namin. Sinong multo? Tanong ng mayordoma namin habang papalit-palit ang tingin sa amin ni Helen. Hindi kami nakaimik noon, Sir Van. Pero pinagsabihan kami ng mayordoma na wala raw multo doon. Nung nasa kwarto na kami, habang nakahiga na ako noon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita. Hanggang sa nakatulog na lang din ako. Habang tumatagal ako sa mansyon na yon, pakiramdam ko parang hindi magandang magiging memories ko doon. Ito naman araw ng Sabado. Tanging nasa 2 bata lang ang oras at atensyon ko. Habang naglalaro sila sa living room, iniwan ko muna sila saglit. Umakyat ako sa itaas para kumuha ng damit na pamalit nila dahil basa na sila ng pawis. Kaso lang pagbalik ko sa ibaba, wala na sila doon. Kaya tinanong ko si Helen kung nakita ba niya yung dalawa. Ang sabi niya pumunta raw sa itaas dahil tinawag ko ang mga ito. Pero hindi ko naman yun ginawa. Hindi ko sila tinawag, sabi ko kay Helen. Pero ang sabi niya, narinig din daw niya ang boses ko sa itaas na tinawag ang dalawa kong alaga. Hanggang sa sabay kaming napatingin ni Helen sa itaas nang marinig ang tili at sigaw ng 2 bata. Maging ang ibang mga katulong ay napatingin sa itaas at ganoon din ang mayordoma. Wala na akong sinayang na oras at kumaripas ng takbo paakyat sa itaas. Narating ko ang mga bakanting kwarto at inisa-isa itong buksan. Pero wala ang 2 bata. Hanggang sa nakarinig ako ng kalampag sa kabilang kwarto. Mabilis ko itong binuksan. Pero wala doon ng 2. Yaya? Rinig kong tawag sa akin ng isa sa mga alaga ko. Lumingon ako sa likuran, Sir Van, at nakita ko silang 2 na nakatayo. Tinanong ko sila kung saan galing. Ang sagot nila sa kabilang kwarto at tinuro pa yon. Nagtaka ako ng gusto dahil bakit sa ibang kwarto ko narinig ang boses nila at ang kalampag sa pinto. Saka ko lang naisip na parang pinaglalaroan ako ng kung sino man nung mga oras na yon. Sinabihan ko na lang ang mga bata na huwag basta-basta aakyat sa itaas kung sakali man natawagin ko sila. Sumunod na gabi, Sir Van, hindi ko inaasahan ng maririnig. Habang tahimik akong naglalakad sa hagdan, papunta sa itaas, nang mapahinto ako saglit. May narinig kasi akong tumutugtog ng piano. Nag-echo yun sa loob ng mansyon. At ang pagkakaalala ko, wala namang piano sa mansyon na yon simula nang lumipat kami. Inisip kong baka guni-guni lang, pero nagpatuloy yun sa pagtugtog. Hindi ko na hinanap kung saan yun nanggagaling dahil tinubuan na ako ng takot at kilabot. Nagmamadali na lang ako sa paglakad para makapasok sa kwarto. Kinabukasan, inutusan kami ng amo ko na linisin ang isang kwarto sa pinakadulo. Natatandaan kong yun ang kwarto na hindi pa namin napapasok
dahil nakalak yun at ayaw ipagalaw ng amo namin na babae. Pero nung araw na yon, nagtataka kami dahil sa utos ng amo namin. Narinig ko pang nagtanong ang mayordoma kung bakit lilinisan ang kwarto. Gayon daw na ayaw ng dating amo nito na may pumapasok sa kwarto. Saka ko lang napagtanto na wala talaga kaming alam sa kwento ng mansyon na yon at tanging mayordoma lang ang may alam. Hanggang saan nalaman namin ni Helen ang buong kwento ng mansyon, Sir Van. Doon daw mismo namatay ang mama ng amo namin na babae at ang mansyon na yun ay ibinigay sa kanya. Kaya doon na sila lumipat. Sir Van, pagpasok namin sa loob ng kwarto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Kasama rin namin pumasok ang amo naming babae sa loob. Napansin ko agad ang isang litrato ng babaeng matanda na nakadikit sa dingding. Sa tingin ko noon siya ang mama ng amo namin. Hanggang sa napansin ko na may isang bagay ang tinatakpan ng kulay itim na tela. Nung tinanggal yun ng amo namin, doon ako nagulat. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Naalala ko nung gabi na nakarinig ako ng tugtog ng piano. At hinala ako noon, Sir Van, sa kwarto na yun ang gagaling ang tugtog. Tapos siya din yung babae na nakita ko sa likuran ni Helen. Napagtanto ko ng mga oras na yun na nagmumulto sa lumang mansyon ng mama ng amo namin. Hindi ako umimik at wala akong pinagsabihan. Inabala ko na lang ang sarili sa paglilinis. Nung una, binala kong umalis. Pero inisip kong multo lang yon at hindi kayang manakit ng taong buhay. Sa lumang mansyon na yon, Sir Van, natutunan ko kung paano maging matapang at kung paano hindi matakot sa multo. Kaya hanggang ngayon, isa pa rin akong yaya sa lumang mansyon na yon. Hello po, Sir Van. Good evening po sa'yo. Ako nga po pala si Melody. Gusto ko lang ibahagi ang kakaibang karanasan ko nung naging yaya ko. Actually po, plinano ko talaga ang lahat. At hindi sadyang gusto kong maging isang yaya noon. Alam kong sa umpisa pa lang, ay mali na ang gagawin kong maghigante sa mga naging amo ng kapatid ko. Ganito kasi ang nangyari noon. Sa edad na 20, namasukan ng kapatid kong si Fatima bilang isang yaya. Noong una, maganda naman ang trato sa kanya ng mga amo niya. Hanggang sa hindi na naging maganda ang lahat. Umuwi ang kapatid ko sa amin na sobrang matamlay. At doon nga namin nalaman mula sa kanya na sinasaktan na siya ng kanyang amo. At dahil doon, Sir Van, nagpakamatay ang kapatid ko. Pero para sa akin, may malalim pa na dahilan kung bakit nagawang tapusin ng kapatid ko ang buhay niya. Kung iisipin kasi, hindi naman malalim na rason ang pananakit sa kapatid ko para magpakamatay siya. Kaya naman nag-apply akong yaya kung saan nagtrabaho noon ang kapatid ko. Madali lang din akong natanggap bilang yaya. Isang 5 years old na bata ang babantayan ko at wala na akong ibang gagawin. Sa oras na mapatulog ko na sa gabi ang alaga ko, tapos ng trabaho at magpapahinga na. Sir Van, unang araw ko bilang yaya, masasabi kong maayos naman. Maging ang mga amo ko ay masasabi kong mabait. Pero inisip ko noon, baka ganun lang talaga sila sa umpisa. Kaya hindi ako kaagad naniwala na mababait sila. Sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa kapatid ko, hindi ko maiwasan na magalit kapag kaharap ko sila. Pero nagagawa kong magtimpi dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa kapatid ko. Nung gabi, kinaibigan ko ang lahat ng mga katulong. Pero hindi ako nagtanong tungkol sa kapatid ko. Saka hindi naman ako nagpakilala sa kanila kung sino talaga ako. Hanggang isang araw noon, wala ang mga amo namin. Kaya malaya kaming makipagkwentuhan habang nagtatrabaho. Nasa kusina kami ng mga oras na yon. Natigil ako sa pagsubo ng pagkain sa alaga ko nung marinig kong nabanggit ni Aling Lilian ang pangalan ng kapatid ko. Naghintay ako sa susunod niyang sasabihin.
Pero tanging nag-aalala at nanghihinayang daw siya nung umalis sa bahay na yon ng kapatid ko. Yun lang ang narinig ko at wala nang iba. Kaya nadismaya ako. 2 linggo ang lumipas. Wala pa rin akong nakuha na tamang sagot para sa kapatid ko. Hanggang isang gabi noon, nagulat talaga ako sa nakita. Pagpasok ko kasi sa kwarto na tinutuluyan namin, hindi ko inaasahan na magpapakita ang kapatid ko. Yun ang unang beses na nagpakita siya. Alam ko naman na meron akong third eye. Hindi ko lang talaga inaasahan na mangyayari yon. Ang sabi niya sa akin, wag ko na raw ituloy ang binabalak ko. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit sinabi niya sa akin yun. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig. Humiga ako nun sa katre at tumalikod sa kanya. Sumunod na araw, nalaman ko mula sa ibang katulong na sinaktan daw ni Ma'am She si Tina, ang kapatid ko. Nang dahil sa narinig, nabuhay na naman ang galit ko. Hindi ko na pinakinggan pang ibang usapan ng katulong dahil ayokong marinig. Sapat na sa akin ang narinig ko. Kaya nung sumapit ang gabi, doon ko na sinimulan ng pambabarang sa amo ko. Sarban, marunong ako sa ganung bagay dahil natutunan ko yun sa lola kong batikan sa barang. Yung magulang ko walang alam sa totoo kong balak. Ang alam lang nila maghahanap ako ng trabaho. At hindi ko rin sinabi sa kanila na sa dating pinagtatrabahuan ako ni Tina nag-apply. Sa tuwing gagawa ko ng ritual, sinisigurado kong tulog na ang isa kong kasama sa kwarto. Isang gabi nun, inilabas ko ang litrato ng amo kong babae. Matapos kong mag-usal ng orasyon, inilagay ko sa maliit na lalagyan ng litrato niya at sinimulan patuluan ng kandila sa mukha. Habang ginagawa ko yon, biglang nagpakita ulit sa akin si Tina. Pinipigilan niya ako sa ginagawa ko pero hindi ko siya pinansin katulad nung una. At nung matapos ako sa ginagawa, itinago ko ang mga gamit sa ilalim ng foam. Hanggang sa may narinig akong kumatok. Pagbukas ko ng pinto, nakilala ko agad ito. Ang isa kong kasamahan na katulong. Tinanong niya ako kung may naaamoy daw ba akong sinindihan na kandila. Ang sabi ko wala. Pero sabi niya meron daw siyang naamoy at doon mismo sa kwarto ko nang galing. Ang sabi ko noon baka nagkamali lang siya. Matapos namin mag-usap, sinara ko na ang pinto. Nagulat pa ako nung naroon pa pala si Tina. Nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Hindi ko siya ulit pinansin at nahiga na sa kama. Bago ako makatulog noon, ramdam kong hindi pa umalis ang kapatid ko. Buo ng pasya ko noon na igaganti ko siya sa amo niyang babae. Kinabukasan, narinig ko na lang ang isang sigaw na parang takot na takot. Hindi na ako nagulat kung sino yon dahil kilala ko naman. Nakita ko rin ang ibang mga kasamahan ko na nagsitakbuhan para tignan kung sino ang sumigaw. Nung matapos akong magsuklay ng buhok, dumiretso ako sa kwarto ng alaga ko. Karga-karga ko ito habang papunta kami sa kwarto ng amo ko. Nakita kong nakaharap ito sa malaking salamin habang nakatingin sa mukha niyang may mga bukol na parang napaso ng plastik. Hindi na ako nagtagal doon at bumaba na kami ng alaga ko. Sa loob-loob ko nun, Sir Van, masaya ako sa ginawa ko at hindi pa ako nakontento kung ano-ano ang mga pagpapahirap na ginawa ko sa amo ko. Tinanggal ko ang mga bukol sa mukha niya at pinalitan ng paglalagas ng buhok. Nang dahil doon palagi silang nag-aaway na mag-asawa. May minsan na nakokonsensya ako sa ginagawa. Pero minsan biglang sumasagi sa isip ko ang katawan ni Tina na nakasabit sa lubid. At ang mas malala akong ginawa, Sir Van, ay ang pinagmukha ang amo kong babae na isang nababaliw. Alam kong nakarating sa kanya ang balita na nagpakamatay si Tina. Kaya sa kakayahan ng itim na mahika, ginamit ko ang kaluluwa ng kapatid ko para takutin ang amo ko. Natatandaan ko nung gabi na mag-isa lang ito sa sala habang abala sa laptop. Sinimulan ko ang pag-orasyon. Tinawag ko ang kaluluwa ni Tina at isang itim na usok ang nakita ko. Nakasilip lang ako nun sa pinto habang nakatingin sa amo ko.
Nakita ko itong tumayo at lumapit sa main door. Pagbukas niya, napasigaw ito ng malakas. Kitang-kita ako kung paano ito matakot. Alam ko ng mga oras na yun kung ano ang nakikita niya. Akala niya totoong nasa harapan niya si Tina at buhay. Ang hindi niya alam, sa imahinasyon niya lang nakikita si Tina. At dahil yun sa kagagawan ko. Nakita akong lumabas sa kwarto ang asawa nito. At muli na naman silang nagtalo. Hinayaan ko na sila at nahiga na may ngiti sa labi. Binuhay ko si Tina sa imahinasyon ng amo ko para takutin. At nung gabi na yun nagpakita ulit sa akin ang kapatid ko, Sir Van. Tulad din nung una, pinipigilan niya ako sa paghihigante. Hindi ko ito pinakinggan at binaliwala ang kapatid ko. Maging ang mga katulong ay natatakot na sa amo naming babae. Hindi pa ako nun nakontento at pinamaga ang dalawa nitong kamay. Dahil para sa akin, yun ang mga kamay na nanakit sa kapatid ko. Yung alaga ko naman palaging umiiyak dahil gusto nitong magpa-baby sa mama niya. Yun ang isa pang dahilan kung bakit minsan kinakain ako ng konsensya. May isang batang nadadamay dahil sa paghihigante ko. Sir Van, litong-lito ako ng mga panahon na yon. Minsan natatanong ko ang sarili kung may patutunguhan ba ang paghihigante ko. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi na maibabalik ang buhay ni Tina kahit maghiganti pa ako. Sadyang masakit lang talaga ang nangyari sa amin. Hindi kami handa sa pagkawala ng kapatid ko. Ilang linggo na rin na hindi nakakapagtrabaho ang amo namin. Tapos yung asawa nito, nakikita akong nandidiri na sa asawa. Hindi makapaglakad ang amo kong babae dahil namamaga ang dalawang paa. Wala rin nangyari sa pagpapacheck up nito dahil walang nakita ang doktor na kakaiba. Hanggang sa isang araw noon, nakita akong sinubukan ng amo ko na tumayo at humakbang. Pero natumba lang ito. Hindi ko sana tutulungan, kaso lang bigla akong nakonsensya. Dahil sa loob ng isang linggo na pananatili ko doon, mas nakilala ko pa ang ugali niya. Mabait siya at pamilya ang turing sa mga katulong. Kaya doon ko naisip na baka nagkamali ako. Nung matulungan ko itong umupo sa wheelchair, nakita akong umiyak ang amo ko. Tapos bigla niyang nabanggit ang pangalan ng kapatid ko. Kaya bigla na naman kumulo ang dugo ko sa kanya. Bilang nag-flashback sa akin ang itsura ng kapatid ko at ang katawan nitong puro pasa. Akala ko nun, Sir Van, tama ang ginawa kong paghihigante. Pero sobrang mali ako. Nung huling nagpakita sa akin ang kapatid ko, sinabi niyang kasalanan daw niya kung bakit nasaktan siya ng amo. At ayon sa ibang katulong, muntik na raw mamatay yung inaalagaan ni Tina na bata. Naging pabaya daw si Tina ng mga araw na yon. Kaya nasaktan siya ng sobra ng babaeng amo. Tapos umalis si Tina doon nang hindi nagpaalam. At nung marinig ko ang totoong kwento, naisip kong mas matindi ang ginawa ko kaysa sa nagawa ng amo ni Tina. Saka kaya pala pinipigilan ako ng kapatid ko dahil may mali siyang nagawa. Simula nun, tinanggal ko ang barang na itinanim sa katawan ng amo ko. At ilang araw din nun ay umalis ako doon at umuwi sa amin. Hanggang ngayon, Sir Van, pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa ko. Mabuti na lang nagkaroon pa rin ako ng konsensya kahit konti. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa iyong channel, Sir Van. Magandang gabi rin po sa inyo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Elena. Ang ibabahagi kong kwento ay tungkol sa sekreto ng yaya ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Rosa. Siya ang kauna-unahan naming naging yaya sa bahay. Wala naman kaming naging problema sa kanya simula nang magtrabaho ito sa bahay. Mabait at tahimik lang si Yaya Rosa noon. Parang isang tanong isang sagot siya. Palagi niya kaming inaasikaso tuwing wala sa bahay ang magulang namin. Saka pansin kong mas gusto niya akong alagaan kaysa sa iba kong kapatid. Kaya minsan sinasabi ng mga kapatid ko na may favoritism si Yaya. Pero palagi niyang sinasabi sa amin na namimiss lang daw niya ang babae niyang anak
Kaya ganun siya sa akin. Unang kita ko pa lang noon kay Yaya Rosa, may kakaiba na sa kanya. Halos hindi siya tumitingin sa amin kapag nakikipag-usap. Para bang umiiwas na magtama ang mga mata namin. Naisip ko noon baka isa lang siyang mahiyain. Maging ang tatlo kong kuya ay napapansin yon. Pero sabi nila, hindi naman daw yun big deal. Minsan si Yaya lang talaga ang kasama namin sa bahay kapag nasa business trip ang magulang namin. Tiwala si mama at papa kay Yaya Rosa dahil mag-iisang taon na ito sa amin. At ang isang napansin ko lang sa kanya ay ang pagiging mahigpit pagdating sa akin. Ewan ko ba kung bakit ganun siya umasta, lalo na nung nag-18 na ako. Doon siya mas naging mahigpit. Ayaw niya akong nakikita na may kasamang lalaki. Maging ang mga kaibigan kong lalaki ay pinapalayo niya sa akin. Pakiramdam ko noon nangingialam na siya sa buhay ko na hindi naman parte ng trabaho niya. Tapos may isang beses na nakita ko siya sa may school namin. Nung tinanong ko siya kung bakit naroon sa school, ang sagot lang niya, may tinitingnan lang na pamangkin. Hindi niya na rin sinagot ang tanong ni kuya kung sino. Dahil hindi naman daw yun importante pa sa amin para malaman kung sino. Sorban, pakiramdam ko noon, parang hindi totoo ang sinabi niya. Malakas talaga ang pakiramdam ko na minamanmanan niya ako. Kaya naman, hindi na ako naging komportable sa kanya bilang isang yaya. Tapos kapag lalabas ako, kasama ang mga kuya ko, gumagawa siya ng dahilan sa magulang namin para hindi ako makasama. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon, kinumpronta ko si Yaya Rosa. Sinabihan ko siya na hindi ko gusto ang ginagawa niya. Napansin ko rin nakakaibang titig niya sa akin noong mga oras na yon. Nung makaramdam ako ng kilabot, dali-dali akong umalis sa harapan niya. Hanggang sa nag-live ng isang araw nun si Yaya Rosa. Kaya medyo natuwa ako nun. Dahil yun din ang araw na sasama ako sa mga kuya ko para kumain sa labas. Nung makaalis si Yaya, hinanap ni mama yung ilang karne sa freezer. Ang sabi niya bakit ang bilis maubos ng karne. Sabi naman ni kuya baka raw hindi lang napansin ni mama na malapit nang maubos ang karne dahil palagi silang wala. 9 PM nasa labas pa kami nila kuya. Imbis na magsaya hindi ko nagawa dahil palagi akong hindi mapakali. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa malayo. At nung nagpalinga-linga ako, bigla akong kinilabutan dahil nakita ko si Yaya Rosa. Nung sabihin ko yun kila kuya, hindi sila naniwala. Tapos nung tumingin ako kung saan ko nakita si Yaya, wala na siya doon. Naisip kong baka namamalikmata lang ako. Imposible naman kasing naroon si Yaya. Samantalang umuwi siya sa probinsya para bisitahin ang anak niya. Kahit na yung nag-aabang kami ng masasakyan pa uwi, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Nawala lang yon nung makauwi na kami sa bahay. Alas 11 na ng gabi gising pa ako habang nakahiga sa kama. Tinanggal ko yung earphone ko dahil may kakaiba akong narinig. Medyo mahina lang din kasi ang volume kaya naririnig ko yung mga ingay sa labas. Tumayo ako at handa na sanang buksan ang bintana nang muntik na akong mapasigaw. May anino kasing dumaan sa labas kaya kitang-kita ko yun mula sa bintana. Agad kong binaba ang kortina na nakatali dahil sa takot. Wala kasi akong ideya kung sino ang dumaan sa bintana ng gabing yon. Pero nalanghap ko ang pabango na naiwan. Pamilyar yun sa akin at parang katulad ng kay Yaya Rosa. Minabuti ko na lang nailak ang bintana, pati ang pintuan. Nung makabalik na ako sa higaan, napatingin ako sa kisame. Tapos narinig kong may kaluskos sa yero at ang pagyupi ng mga ito na parang tinatapakan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil doon. Sobrang agad kong inilagay sa tenga ang earphone at nilakasan ang volume para hindi marinig ang kaluskos. Hanggang sa hindi ko na namalayan,
na nakatulog ako na mahimbing. Sumunod na araw, bumalik na si Yaya sa bahay. Walang bago, ganun pa rin. At mas lalo siyang naging mahigpit sa akin. Maging sila kuya ay nakahalata na. At ang isa ko pang hindi maintindihan, maging sa school namin ay nakikita ko si Yaya. Kaya minsan hindi ako makapag-focus sa school dahil nasa paligid ang isip ko at paningin. Hanggang sa isang gabi noon, lumabas ako ng kwarto para pumunta ng kusina. Pero naabutan ko si kuya na nagtatago sa isang tabi at mayroong sinisilip sa kusina. Kaya naman kinalabit ko siya sa balikat. Tapos nung mapalingon siya sa akin, sumenyas siya na wag maingay. Sabay kaming sumilip ni Kuya Raul sa kusina. Nakita naming pareho na naroon din si Yaya Rosa. Nakatalikod dito sa amin, kaya hindi namin makita ang ginagawa niya. Pero yung dalawa niyang kamay nakaangat ng konti, tapos nakayuko ang ulo. Dahil tahimik ng gabing yon, dinig na dinig namin ang tunog ng pagkagat niya sa isang pagkain. Tapos napatingin kami ni Kuya sa lapag nung may mahulog doon. Sarban isang karne yon na hilaw. At ang mas nakakakilabot na nakita namin ay agad itong sinubo ni Yaya. At maya-maya napatingin sa direksyon namin si Yaya. Kaya nagmadali kaming nagtago sa isang sulok na madilim. Sarban nakita kong may tumulo na dugo sa kamay ni Yaya. At nung bumalik siya sa may kusina, saka lang kami bumalik sa kwarto. Pero hindi ako natulog sa kwarto ko. Sumama ako kay Kuya Raul dahil natatakot ako kay Yaya. Sa lapag na lang nun natulog si Kuya, samantalang ako sa kama niya. Maaga pa lang ay bumalik na ako sa kwarto. Baka kasi magtaka sila mama at papa kapag nakita akong lumabas sa hindi ko kwarto. Sa school, Sarban, na ikwento din namin sa dalawa ko pang kuya ang nakita namin nung gabi na yon. Kahit sila ay nagtataka kung bakit kumakain si Yaya ng hilaw na karne. Pareho namin naisip na merong tinatago si Yaya na sekreto noon pa. Ang sabi lang ni Kuya sa amin, mag-ingat kami kay Yaya, lalo na raw ako. Saka wag daw kaming pahahalata na may nakita kami at nalaman. Si Kuya Menchi naman, nag-search sa Google about doon sa nakita namin. Hindi kami makapaniwala na aswang lang ang may kayang gumawa ng kumain ng hilaw na karne. Kaya doon namin napagtanto na aswang si Yaya Rosa. Hindi namin yun agad sinabi sa magulang namin dahil wala pa kaming pruweba. Lalo pa na matagal na namin siyang naging yaya. Malaki kasi ang naging tiwala ng magulang namin kay Yaya Rosa. Kaya parang malabo na mapaniwala namin agad sila mama at papa. Pero isang gabi, muli na naman akong nagising dahil may narinig akong boses na parang nagbubulungan. Lumabas ako ng kwarto. May ilaw naman sa sala at kusina, kaya madali lang sa akin ang makapunta sa kusina. Idinikit ko ang tenga sa pinto at narinig ko ang boses ni Yaya Rosa. Meron silang pinag-uusapan tungkol sa alay. Dagdag pa ni Yaya, hindi pa raw siya makakuha ng tamang tiyempo para sa akin. Malakas ang naging hinala ko na ako ang pinag-uusapan nila. Umakyat ako sa lababo at sumilip ako sa may siwang na nasa itaas ng pinto. Sarban, nakita ko si Yaya at ang dalawa pang lalaki na kausap niya. Pula ang mga mata nila na ipinagtaka ko. Tapos, hindi ko rin kilala ang dalawang lalaki, kaya alam kong taga-ibang lugar sila. Kinabukasan, mga bandang 6 PM, mag-isa na lang akong naglalakad pa uwi sa bahay. Medyo natagalan kasi kami sa pag-practice ng sayaw. Yung mga kuya ko naman nauna nang umuwi sa akin. Tahimik lang akong naglalakad mag-isa. May mga sasakyan naman akong nakikita at ilang taong nakakasalubong, kaya kampante ako. Pero maya-maya pa, nakaramdam ako ng kakaiba. Pakiramdam ko may nakasunod sa akin. At nung lumingon ako sa likuran, hindi nga ako nagkamali. May dalawang lalaki sa likuran ko at kahina-hinala ang kilos nila. Hanggang sa namukhaan ko ang mga ito, Sarban. Sila yung nakita kong kausap ni Yaya nung gabi
Lakad takbo na ang ginawa ko, kaya ganun din ang ginawa ng dalawa. Mabuti na lang ligtas akong nakauwi sa bahay. Wala rin ang magulang namin nung mga panahon na yon at sa isang araw pa sila uuwi. Nung makapasok sa bahay, nakasalubong ko agad si Yaya Rosa. May kakaiba sa tingin niya, parang disappointed. Agad akong pumunta kila kuya at hindi pinansin si Yaya. Pero ramdam ko ang tingin niyang nakasunod sa akin. Sir Van, sinabi ko sa mga kuya ko ang tungkol sa dalawang lalaki at sa mga narinig ko nung gabi na yon. Habang kumakain kaming apat, nasa pinto lang si Yaya Rosa. Maya-maya may nag-doorbell nun sa labas, kaya iniwan kami ni Yaya. Pero sumunod kami sa kanya at nakita namin sa bintana, nakausap niya yung dalawang lalaki. Kaya naman agad naming nilak ang pinto sa main door at kusina at sa pwedeng pasukan nila. Alam na namin ng mga oras na yon na aswang ang dalawang lalaki at maging si Yaya Rosa. Nakita namin kung paano maging pula ang mga mata ni Yaya. Pilit nilang binubuksan ang pinto pero hindi nila mabuksan hanggang sa kusa na lang silang umalis. Naintindihan naman ng magulang namin ang nangyari. Hindi lang talaga kami makapaniwala na may ganung sikreto si Yaya Rosa noon pa at balak niya pa akong gawing alay. Kaya simula noon, hindi na kami kumuha ng Yaya dahil baka maulit lang ang nangyari.